Bakit mahalaga ang tamang bigas para sa bawat pamilya? Sa Pilipinas, ang bigas ang pinakaimportante at pinakamadalas kainin na pagkain sa hapantain. Araw-araw, milyon-milyong pamilya ang bumibili ng mga sako at kilo ng bigas mula sa palengke, supermarket at mga tindahan sa barangay. Dahil dito, napakahalaga na alam natin kung aling brand ang maaasahan at ligtas kainin at kung alin ang dapat iwasan. Ang mga rice brand na mababa ang kalidad, may hindi malinaw na pinagmulan o madalas nagrereklamo ang mga consumer ay maaaring magdulot ng masamang karanasan sa lasa, amoy o kahit kalusugan, lalo na kung sinusundot na ng nagtitinda ang peking packaging, maling graded label o binabanggit sa social media ang mga issue ng malansang kanin o kakaibang amoy matapos lutuin ang bigas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 rice brands na maraming reklamo sa publiko at maaaring iwasan, pati na rin 3 rice options na masasabi nating mas ligtas at mas maaasahan dahil sa kalidad at reputasyon. May kasama ring pananaliksik tungkol sa paano nagkakaroon ng problema ang bigas sa merkado mula sa maling paglabel, imported rice na minamarket bilang premium hanggang sa pagkakahalo ng imported at local rice. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng bigas o rice ang madalas mong binibili sa tindahan at kinakain araw-araw. Sa tingin mo ba tama ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. Una, Sinandomeng Rice, madalas na issue sa lasa at packaging. Isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa Pilipinas ay ang Sinandomeng. Kahit maraming Pilipino ang nakakakilala sa brand na ito, may mga reklamo sa social media at online forums na ang Sinandomeng na mabibili sa ilang tindahan ay may kakaibang amoy o lasa pagkatapos lutuin, lalo na kapag hindi maayos ang pagkakatabi-tabi o kaya ay lumang sirang stock ang laibalot sa bagong packaging. Maraming consumer ang nagsasabi na ang ilang sako ng Sinandomeng ay amoy amag o parang stale ang lasa matapos maluto na nagpapahirap sa pagkain ng kanin. Bukod dito, dahil sa mga issue sa merkado ng rice labeling sa Pilipinas, may pagkakataon ding ang isang brand tulad ng Sinandomeng ay pinagpapalit-palit ang bigas o minamix ang imported at local grains para lamang itaguyod ang mas mataas na presyo na labag sa tama at patas na kalakaran. Ayon sa mga ulat, maraming retailers ang hindi sumusunod sa tamang Philippine National Standards sa paglalagay ng impormasyon tulad ng source at milling grade, kaya't nakakabahala para sa mga mamimili ang hindi malinaw na pinagmulan ng bigas. Hindi sinasabi na lahat ng Sinandomeng na sako ay hindi maganda, pero dahil sa reklamo mula sa komunidad at hindi palaging consistent ang kalidad, marami ang nag-iingat o umiwas na bumili rito. Pangalawa, Ganador Rice, siguraduhing tama ang variant at pinanggalingan. Ang Ganador ay isa sa mga kilalang commercial rice brands sa Pilipinas at matagal nang binibili ng maraming pamilyang Pilipino. Kilala ito sa abot-kayang presyo at malawak na availability sa mga supermarket at palengke. Gayunpaman, may ilang mamimili na nagbabahagi ng magkakaibang karanasan pagdating sa kalidad, lalo na sa texture ng kanin kapag naluto. May nagsasabing minsan ay masyadong malambot o bahagyang madikit ang resulta, depende sa batch o variant na nabili. Mahalagang maunawaan na ang kalidad ng bigas ay hindi lamang nakadepende sa brand name. Malaki ang epekto ng tamang pag-iimbak, tagal ng pagkakatingga sa bodega, humidity at kung paano ito hinahawakan mula rice mill hanggang tindahan. Ang hindi tamang storage ay maaaring magdulot ng pagbabago sa moisture content ng bigas na nakakaapekto sa lutong kanin. Bukod dito, iba-iba rin ang preference ng bawat pamilya. May gusto ng mas buhaghag, may gusto ng mas malambot. Hindi nangunguhulugan na masamang brand ang Ganador. Sa katunayan, marami pa ring kontento sa kalidad nito. Ang practical na payo ng ilang consumer advocates ay suriin ang label, alamin kung anong variant ang bibilhin, at kung maaari ay subukan muna ang maliit na packaging bago kumuha ng malaking sako. Makakatulong din ang pagtatanong sa tindero kung kailan dumating ang stock. Sa huli, ang tamang impormasyon at maingat na pagpili ang susi sa mas masarap at sulit na kanin sa hapag. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makikliktaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, NFA rice o National Food Authority rice. Isa sa pinakakaraniwang mababang presyo na bigas sa merkado ay ang NFA rice ng National Food Authority. Dahil ito ay subsidized ng gobyerno, marami talagang pamilyang Pilipino ang umaasa rito para makatipid, lalo na sa panahong mataas ang presyo ng bilihin. Ngunit kasabay ng abot kayang halaga nito, may ilang seryosong issue na dapat malaman ng mga consumer. Batay sa mga ulat at feedback ng mga mamimili, hindi palaging consistent ang kalidad ng NFA rice. May mga pagkakataon na ang butil ay may halong luma at bagong ani, kaya naaapektuhan ang texture at lasa kapag naluto. Minsan ay nagiging sobrang matigas o kaya naman ay malata at hindi pantay ang pagkakaluto. Ayon sa food quality studies, ang hindi tamang storage at mahabang panahon ng pagkakaimbak ay maaaring magdulot ng pagbabago sa moisture content ng bigas na direktang nakakaapekto sa kalidad nito. Kapag mali ang pag-iimbak, mas mataas din ang posibilidad ng pagkakaroon ng amag o hindi kanais-nais na amoy. Mas nakakabahala, may ilang pag-aaral na nagsasabing ang ilang lokal na bigas ay maaaring maglaman ng trace amounts ng heavy metals tulad ng lead. Kapag lumagpas ito sa itinakdang safety limits tulad ng pamantayan ng United States Environmental Protection Agency, maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na kung araw-araw at pangmatagalan ang pagkonsumo. Kaya mahalaga ang maingat na pagpili at tamang pag-iimbak ng bigas para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pang-apat, unbranded or repackaged loose rice, ang pinakamapanganib na uring supply. Higit sa lahat ng mga isyu sa brand, isa sa pinakamapanganib na uri ng bigas ay ang unbranded or repackaged loose rice. Iyong mga binili ng maramihan, inilipat sa bagong sako, at ibinenta bilang fresh, premium o well-milled. Ayon sa mga paalala ng Department of Agriculture at National Food Authority, mahalagang malinaw ang label ng bigas. May tamang grading, pinagmulan, timbang at petsa ng pag-impake. Ang pagbubura o pagpapalit ng label upang itaas ang presyo ay paglabag sa Consumer Act of the Philippines at sa mga umiiral na panuntunan sa rice labeling. Batay sa mga pag-aaral sa food safety, kapag hindi validated ang pinagmulan at hindi maayos ang pag-iimbak, halimbawa, mataas ang humidity at hindi kontrolado ang peste, tumataas ang panganib ng kontaminasyon tulad ng molds at insect infestation. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kalidad at posibleng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga bata, buntis at may mahinang resistensya. Ipinapayo ng mga dietitians at consumer rights advocates na iwasan ang walang label na bigas kung hindi kilala ang supplier o tindahan. Mas ligtas ang produktong may kumpletong impormasyon at sumusunod sa pamantayan. Dahil sa pagkain, ang tunay na tipid ay iyong hindi isinasakripisyo ang kaligtasan at kalidad. Panglima, imported brand X, maganda sa mata pero hindi sa bawat oras. Madalas sa mga supermarket, makikita ang mga imported rice na may malalaking brand name at magarang packaging. Halimbawa, ang ilang imported premium rice brand na madalas tinatawag lamang na Brand X sa social media dahil sa reklamo ng overpriced at hindi palaging consistent na kalidad kumpara sa presyo. Ayon sa ilang ulat at pahayag mula sa Department of Agriculture, may mga insidente kung saan ang imported rice ay inilalagay sa ilalim ng premium o special label upang maitaas ang presyo kahit hindi naman gaon kalaki ang diferensya sa kalidad. Batay sa pag-aaral tungkol sa consumer behavior, malaki ang influensya ng packaging at branding sa desisyon ng mamimili. Tinatawag ito ng mga eksperto na halo effect kung saan mas pinapaboran ng tao ang produkto dahil sa itsura at reputasyon, hindi dahil sa aktwal na kalidad. Sa kaso ng bigas, mahalagang tingnan ang grain length, moisture content at milling quality, hindi lamang ang bansang pinagmulan o imported status nito.
Marami rin consumer ang nagsasabing kapag niluto ang ilang imported rice, masyadong malambot, sobrang puti dahil sa matinding polishing o kaya'y kulang sa natural na aroma na nakasanayan ng panlasang Pilipino. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng imported rice ay hindi maganda, kundi isang paalala na ang tunay na sukatan ng kalidad ay nasa aktwal na pagluluto, lasa at nutrisyon. Sa huli, mas mahalaga ang informed choice kaysa sa magarang pakete lamang. 3 rice brands, options na mas ligtas bilhin. Sa kabilang banda, narito ang 3 rice options na masasabi nating mas maaasahan at mas ligtas base sa reputasyon, transparency at research sa rice quality. Una, Ivory Rice, verified retail brands. Bagaman maraming lokal at imported na bigas ang makikita sa mga supermarket sa Pilipinas, ang mga produktong may verifiable brand at consistent na reviews mula sa maraming consumer tulad ng Ivory Rice ay kadalasang mas ligtas at maasahan. Ang isang pangunahing dahilan nito ay ang brand recognition. Karaniwang sinusundan ng mga kilalang brand ang mahigpit na quality control at tamang proseso sa packaging at pag-iimbak. Ayon sa mga pag-aral sa consumer behavior, ang brand trust ay malaki ang epekto sa perception ng kaligtasan at kalidad ng pagkain. Halimbawa, ayon sa survey ng mga Pilipinong nagbabahagi ng kanilang karanasan sa social media, mas madalas na nakikita ang positibong feedback sa Ivory Rice kumpara sa generic o hindi kilalang brand. Bukod pa rito, ang regular na pagsusuri ng produkto bago ito ilabas sa merkado, kabilang ang check sa moisture content, impurities at shelf life, ay nakakatulong upang mabawasan ang panganib ng kontaminasyon at pagkakaroon ng hindi inaasahang additives. Sa pang-araw-araw na konsumo, ang pagpili ng verified brand gaya ng Ivory Rice ay hindi lamang tungkol sa convenience, kundi pati na rin sa kalusugan, lalo na para sa mga senior o taong nagbabantay sa kanilang sodium intake at overall nutrition. Kaya, sa dami ng pagpipilian sa merkado, ang pagtutok sa mga produktong may malinaw na track record at positibong review mula sa komunidad ay praktikal at mas ligtas na hakbang para sa bawat pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, Doña Maria Premium Quality Rice, SL Agritech. Ang Doña Maria Premium Quality Rice ng SL Agritech Corporation ay isa sa mga rice brand sa Pilipinas na may matibay na base sa siyentipikong pananaliksik. Kilala ang SL Agritech bilang isang research-oriented na kumpanya na natatuon sa pagdevelop ng premium at high-yield rice varieties na angkop sa panlasa at pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi tulad ng ilang commercial brands na nakadepende lamang sa marketing at packaging, ang Doña Maria ay dumadaan sa masusing proseso ng quality control at agricultural research bago ito ay mailabas sa merkado. Ayon sa mga study sa agrikultura, ang pagpili ng high-quality rice varieties na nasubok sa field experiments ay nakakaapekto hindi lamang sa lasa kundi pati sa nutritional value ng bigas. Ang consistent na produksyon at maayos na pagproseso ng Doña Maria ay nagbibigay katiyakan na ang bawat butil ay may tamang moisture, texture at aroma na mahalaga sa karanasan ng bawat Pilipinong kumakain. Bukod dito, ang brand ay nagpopromote ng sustainable farming practices na nakakatulong sa mga lokal na magsasaka at sa pangmatagalang kalusugan ng lupa. Para sa mga Pilipino na naghahanap ng rice brand na parehong masarap at maaasahan, ang Doña Maria Premium Quality Rice ay isang research-backed na alternatibo na hindi lang sumusunod sa trend kundi nagbibigay ng tunay na kalidad at seguridad sa bawat hapagkain. Pangatlo, GAP-approved rice, PhilRice Certified. Isa sa pinaka-pinapayo ng mga eksperto para sa ligtas at mataas na kalidad na bigas ay ang GAP-approved rice, isang inisyatiba ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ang GAP o Good Agricultural Practices Certification ay garantiya na ang bigas ay dumaan sa mahigpit na pamantayan mula pagtatanim, pag-ani, post-harvest processing hanggang sa storage. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad ng kontaminasyon ng pestisidyo, mikrobyo at iba pang mapanganib na sangkap.
Ayon sa mga pag-aaral at consumer reports, ang GAP-proofed rice ay hindi lamang mas ligtas, kundi mas consistent ang kalidad at mas sariwa ang bawat batch. Ang transparency ng sourcing nito ay nagbibigay ng tiwala sa mga pamilyang Pilipino na nais matiyak na ang kanilang kakainin ay malinis at de kalidad. Sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, kung saan bigas ang pangunahing bahagi ng hapagkainan, ang pagpili ng certified rice gaya nito ay isang simpleng hakbang para sa mas malusog na pamumuhay. Dagdag pa rito, ang PhilRice bilang institusyon ay patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik upang mapabuti ang produksyon ng bigas sa bansa, kaya't ang GAP-proofed rice ay resulta ng siyentipikong pamamaraan at modernong teknolohiya. Para sa mga pamilyang nais bigyang prioridad ang kalusugan, lalo na sa araw-araw na pagkain, ang GAP-proofed rice ay isang matalinong pagpipilian, ligtas, maaasahan at nakabatay sa pinakabagong agricultural research sa Pilipinas. Pangwakas na kaisipan, mag-research bago bumili. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan natin, sa dami ng rice brands sa Pilipinas, hindi sapat na ang piliin lang ang bigas base sa makulay na sako o kilalang brand name. Ayon sa mga pag-aaral, ang kalidad ng bigas ay direktang nakakaapekto sa nutrisyon at kalusugan ng buong pamilya, lalo na sa mga bata at senior citizens. Ang bigas ay pangunahing pagkain ng maraming Pilipino, kaya't ang tamang pagpili ng brand ay hindi luho, ito ay responsibilidad.